Hello mga kananay, for today's video, samahan niyo ulit ako sa aming mga ganap. Kakatapos ko nga lang pala maligo dyan, kaya naman for the lipstick nga muna ang person. Pupunta lang naman kami sa labas at tinaya ko nga si katatay bumili ng ulam. Pahinga muna nga kasi siya sa pamana dahil siya nga ay may trabaho sa araw. Bibili lang naman kami ng ulam pero tignan nyo naman buong pamilya nga ay kasama. Pagkarating nga namin sa labasan ay dito nga kami nakarating sa bilihan ng manok. Napakarami nga nilang tindang manok dyan at yung iba nga ay malalaki na at yung iba naman ay hindi pa. Dito nga kami madalas bumibili ni katatay ng manok kapag gusto nga namin mag-ulam ng manok. Humuli na nga ng isang manok yung may-ari para matimbang na nga rin. At ito nga yung manok na nahuli, halos 2 kilot kalahati nga yan. Magpapahati na nga lang si katatay sa kapatid niya dahil masyado ngang malaki ito sa amin. At heto nga pala mga kananay, bago nga kami nakabili ng manok ay nakabili na nga kami nitong mga pangrekado. At dahil kompleto nga itong rekado na nabili namin, kaya ang sabi ko nga kay katatay, ako nga ang magluluto. Isang karot at isang bell pepper nga ang binili ko. Nakalimutan ko na nga sa Tagalog itong bell pepper dahil napakatagal ko na nga hindi gumagamit niya. Meron pa nga din kaming natira dito sa bahay na isa't kalahating patatas kaya hindi na kami bumili ng patatas. Bakit kaya pare-pareho ang kulay ng apritada, kaldereta at saka menudo? At pare-pareho nga rin pala ang kanilang mga sahog. Nilalagyan nga din ng patatas at saka nitong karot. Yung beans nga din na nilalagay sa menudo at kaldereta ay pwede nga rin ilagay dito sa apritada. Dati talaga ay litong-lito ako sa apritada at saka kaldereta. Ano ka ako pinagkaiba ay parehas lang naman ang lasa. Naggayat na nga ako dyan ng patatas at saka itong karot at isusod ko naman itong bell pepper. Dito talaga sa probinsya ay bihira nga lang talaga makapagluto ng ulam na kumpleto ang rekado. Kaya nung nakita ko nga ito ay talagang bumili na nga ako at ilalagay ko nga dito sa apritada. After ko nga makapaggayat, hetong at nagpainit na nga ako ng mantika dito sa kawali. Gigisa-gisahin ko muna nga dyan yung karot at saka itong patatas. At tignan nyo naman habang hinahalo ko nga itong patatas at saka itong karot ay bumubula nga yung kanyang mantika. Inisip ko tuloy parang may sabon nga itong mantika dahil sobrang bula nga niya. Pagkahango ko nga dyan ay nagisa na nga rin ako dyan ng bawang at sibuyas. Sobrang bula pa nga rin niya at para nga siya nilagyan ng sabon. Nilagay ko na nga yung manok dyan at ginisa-gisa ko na nga rin. Kung isang buong manok sana to ay yung kalahati nga ay piprituhin na nga lang namin. Pero nagpahati na nga lang kami sa kapatid ni katatay. Naglagay na nga ako dyan ng 2 sachet na paminta. Pagkatapos nga ay hinalo-halo ko nga lang para umalo nga yung paminta sa manok. At maglalagay nga din pala ako dyan nitong patis. Sa mga ganitong luto nga katulad ng apritada, kaldereta at menudo, hindi nga ako naglalagay dyan ng asin. Para sa akin kasi ay mas the best sa akin yung patis na nga lang ang ilagay dito sa mga ganitong luto. Nilagay ko na nga rin itong bell pepper para kahit paano ay bumango-bango na nga itong manok. At syempre, tatakpan ko nga muna yan para kumulo. Pagkalipas nga ng ilang minuto, hetong at kulong-kulo na nga rin siya at nagtubig na nga rin siya. Hindi na nga ako maglalagay dyan ng konting tubig dahil malaki na nga yung naisabaw niya. Para maging kompleto nga ang lasa niya mga kananay, naglagay nga ako dyan ng isang Knorr chicken. Isa nga din tong nagpapasarap sa mga luto natin lalo na nga kapag manok. After ko nga mahalo yan mga kananay, nilagay ko na nga rin dyan yung tomato sauce. Parang nakulangan nga ako sa tomato sauce mga kananay dahil parang maputla nga siya. Kaya yung bote nga ng ketchup namin na wala ng laman ay nilagyan ko nga ng konting tubig at nilagay ko nga dito. After nga nyan mga kananay, tatapat ko nga ulit yan ng ilang minuto at pakukuluan ko nga ulit. Fast forward nga mga kananay, heto nga at naluto na nga rin itong apritadang manok ko at talagang sarap na sarap nga si katatay dyan sa luto ko. Hindi ko nga alam kung totoo ba o binubola lang ba ako. Pagkaluto nga nyan mga kananay, heto nga at magbabahagi nga tayo sa iba. Syempre, ipapatikim ko nga rin tong luto ko kahit hindi masarap. Nagsandok na nga rin ako ng aming uulamin at magtitira pa nga ako ng pag-ulam namin hanggang almusal. Para hindi na nga kami magluluto ng ulam at kanin na nga lang ang lulutuin namin. O siya mga kananay, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.